Bantay Boto 2025. Nagsampa ng disqualification case si mataas na Kahoy Batangas Vice Mayor J. Manalo Ilagan laban sa first nominee ng CWS Party List dahil sa umano'y vote buying. Alamin ang detalye ng balita kay Giselle Simon. Giselle. Inireklamo sa Commission on Elections ang Construction Workers Solidarity o CWS party list na kumakatawan sa mga construction workers dahil sa umano'y vote buying matapos mamigay ng 3 brand new car sa isang event sa Lipa City, Batangas. Isinampa ang reklamo ng Vice Mayor ng mataas na Kahoy Batangas na si J. Manalo Iligan laban sa partida at first nominee na si Representative Edwin Gadiola. Iginit ni Ilagan mismo si Gadiola ang nagpaabot ng mga kotse sa Last to Take Hands of Challenge noong February 13. Isang malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code. Patuloy naman ang investigasyon ng COMELEC. Giselle Simon, Newslight. Salamat sa detalye ng ula, Giselle. Oras po natin sa buong Pilipinas, 8:41 ng umaga. Patuloy na nangunguna sa mga senatorial survey si AXIS Representative Erwin Tulfo. Sa datos po ng social weather stations itong February 15 hanggang 19, nasa 45% ang voter reference ni Erwin, consistent sa mga nakuha nitong noong December 2024 at pagpasok nitong January. Sinundan po yan ni Senador Bongo, Lito Lapid, maging si Tito Soto. Habang kapatid naman niyang si Ben Tulfo umangat din sa ika-4 hanggang ika-5 pwesto mula sa 6th spot noong nakaraang buwan. Ayon naman sa SWS, may tuturing bilang biggest gainer ng February po si Senator Bong Revilla dahil sa pag-akyat nito sa 6th to 7th spot mula sa dating 11th to 13th rank. Habang kumakapit naman sa ika-12 pwestong host na si Willie Revillame. Samantalang makikipagpulong naman ang Commission on Elections o COMELEC sa mga survey firm ngayong Huwebes para po sa pagtitiyak ng guidelines at kredibilidad ng mga isinasagawang surveys. Posibleng madagdagan ang listahan ng mga lugar na nasa red category na areas of concern ng Commission on Elections dahil yan sa lumalalang kaso ng election-related violence. Alamin ang detalye kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani kinababahala ng Commission on Elections ang dumaraming kaso ng karahasan na may kaugnayan sa papalapit na national and local elections, partikular na sa Cotabato City at Maguindanao. Itong Lunes lang, binaril habang nagbibigay ng talumpati ang Vice Mayor at re-electionist ng Datu Piang Maguindanao del Sur na si Datu Omar Samama. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya hinggil sa pamamaril. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito ay malinaw na kaso ng election-related violence. Pero mas mababa pa rin anya ang naitatalang election-related violence ngayong taon kumpara sa mga naitala mula noong 2013. Babala niya, mas kritikal ang 45 araw bago ang halalan. Samantala, nasa 1,183 na ang kaso ng paglabag sa umiiral na election gun ban. Ayon sa tala ng Philippine National Police, pinakamaraming paglabag sa Metro Manila na sinundan ng Central Luzon at Central Visayas. Jomar Villanueva, Newslight.